Another day, another slay for the President of the Philippines para na naman hong sinampal, ouch, ng katotohanan itong si DepEd Secretary and Vice President of the Philippines, no other than Sara Duterte. So, meron hong iniwang video itong si President Bongbong Marcos bago ho siya magtungo doon sa Brunei. At ito ho ay talagang literal na sampal ng katotohanan para sa ating Vice Presidente. At hindi lang ito guys, yung first time na sinampal ng katotohanan or pinahiya. Hindi man literal na sinabihan, pero sa words na binitawan ni President Bongbong Marcos at base sa datos, talagang ouch, ang sakit. 'Di ba? Kung makikita to ng Vice President and DepEd Secretary natin na si Inday Sara Duterte. So yung unang pananampal ng katotohanan ni President Bongbong Marcos is yung sobrang bagot niya na dito sa naging resulta ng PISA. 'Di ba? Nagmi-meeting sila diyan. Si Inday hindi na nagsalita, yung presidente na yung nagsalita ukol sa gusto niyang ipatupad dito sa Departamento ng Edukasyon. Biruin mo ba naman, kay laki-laking hinihinging budget tapos lowest tayo sa PISA. Pabubo ng pabubo ng pabubo ang mga estudyante, yung kalidad ng school, ng brain cells ng mga student ay pabubo ng pabubo ng pabubo. Imagine, lowest rank tayo sa PISA, sa reading, sa mathematics, and sa science. So, syempre, nakakahiya naman, di ba? As a president, pupunta ka sa ibang bansa, tapos malalaman nila yung international assessment ng edukasyon sa bansang Pilipinas ay laylo, mahina. So, nakakahiya yun. So, si President Bongbong na Marcos mismo ang nag-utos na kahit papaano, kumilos naman kayo para ma-uplift yung Department of Education para hindi naman tayo asahin ng ibang bansa. 'Di ba? So, pinag-utos niya na gumawa kayo ng way. Gumawa kayo ng paraan para tumaas ang resulta natin dito sa PISA. So, nandyan si Inday, nandyan yung DepEd Secretary natin, pero hindi na nagsalita kasi wala naman siyang maisasalita, 'di ba? Kasi imbis na pagtuunan ng pansin, nauhaw si Mima. Kasi, imbis na pagtuunan ng pansin ang sektor ng Departamento ng Edukasyon, inuna pa ang makipagbardagulan kay House Speaker Martin Romualdez. Inuna pa yung pang-aasar ng pulburon kay Presidente kaysa pagtuunan ng pansin itong kanyang problema sa sektor ng edukasyon. Inuna pa ang pakikialam sa SMNI. 'Di ba? Inuna pa yung pakikialam dito sa ICC. Tapos tahimik naman sa West Philippine Sea. 'Di ba? Kaya hindi na ho nag-atubili na magsalita si President Bongbong Marcos. Natutukan nyo naman ang kalidad ng edukasyon kasi pabubo tayo ng pabubo. So, kaninong reflection yun? Kay Vice President Sara Duterte. At nung hindi nabigyan guys ng confidential funds, itong si Inday, ito na, nagbanta si Inday. Ano yung sabi niya? Ito lang naman ang kanyang sinabi. Nagbanta siya na pag hindi nyo ko binigyan ng 650 million confidential funds, ay susugurin yung mga eskwelahan ng mga armadong komunistang grupo. Nagbanta! Yes! That is true! Nagbanta siya na kapag walang confidential funds, susugurin ang mga eskwelahan ng mga komunistang armadong grupo. Magkakaroon ng ingay ang buong Pilipinas. Walang kapayapaan kapag hindi siya binigyan ng confidential funds. Ngayon, ito na yung kwento. This is the second time na pananampal naman ni Pangulong PBBM. First, yung sa edukasyon. Pangalawa, ito na. Ito na! Buksan natin ang mahiwagang cellphone kasi nandito yung reference. Anyway, ito na. Binalita ni President Bongbong Marcos yung commitment to peace and stability. Zero active NPA. Guerrilla front as of December 2023.
Ano yung nasa isip nyo kapag naririnig nyo yung zero active guerrilla front? Di ba maiisip nyo na wala na talagang mga grupo, watak-watak na? Yan ho ang binalita ni President Bongbong Marcos bago siya umalis ng bansang Pilipinas patungo dito sa Brunei. 'Di ba? Sa kasal na kanyang pinuntahan. Siyempre, pumunta siya sa kasal para, kailangan din yung kanyang pagiging aktibo doon. Hindi dahil sa gusto niyang mag-party-party, kundi pakikisama sa mga world leaders. Anyway, ibang topic yan. So, bigyan na lang natin yan ng another separate video. So, ngayon, going back sa ating topic. Ito na. May nilabas. Tingnan natin, baka hindi gumagana yung mic. Kasi guys, kapag nawala yung ilaw dyan, hindi gumagana yung mic, wala akong tunog. Diba? Anyway, ito na. May nilabas ho na video itong si President Bongbong Marcos ukol dito sa mga komunistang grupo. At base sa datos na pinakita ni Pangulong Bongbong Marcos, literal na talagang mahina na ang puwersang lakas at paubos na ho ang grupo ng mga armadong komunistang grupo. Ngayon, papakita ko tong video na to At pag pinakita kong video na to, unang-unang papasok sa isip nyo, ano na yung magiging silbi ni Vice President Sara Duterte? Hihintayin nyo na lang na mategi ang presidente? Yun na lang yung kanyang magiging silbi? Diba? Yun na lang yung kanyang magiging silbi. At ano na din yung magiging silbi ng SMNI? Or ni Celis at ni Badoy. Kasi yan yung binubungangan nila, di ba? Mga armado, komunista, yan yung puro nasa bibig nila. To the point na nare-red tag na sila, di ba? So ngayon, ano na yung magiging silbi nila pag nakita nila tong video na to? Panood natin! Go! Mapag-usapan din po natin yung mga internal security threats. Ika nga, ang mga kasama rito ay ang ating mga kapulisan, ang ating mga sundalo, ang Department of National Defense. Last year, nakapag-neutralize tayo ng 1,399 members of communist and local terrorist groups. Nakakuha tayo ng 1,751 na firearms, na baril, through capture, confiscation, recovery, and sa mga surrender. Ngayon, maaari na natin mai-report na wala nang active NPA guerrilla front as of December of 2023. Kaya patuloy natin ipaglalaban ito at maganda naman ang performance ng ating AFP, maganda naman ang performance ng ating mga pulis at magandang koordinasyon ng SND, ng Department of National Defense. Lahat ang ating mga intelligence agencies ay silang nagtutulungan, kaya naman naging matagumpay itong ating kampanya kontra sa internal terrorism. Yan. Naging matagumpay ang kampanya nila dito ukol sa international terrorism. See? Nasaan na yung nagbabanta na kapag hindi siya binigyan ng confidential funds ay mayroong mangyayaring kaguluhan sa ating bayan? Nasaan na? Oh, nagiging overreacting naman tong si Mima Alicia. Nadala lang ako dito sa balitang to dahil napakaganda naman ng balita na iniwan ni President Bongbong Marcos ba. Kasi, this is another pack. Hindi lang sampal kundi parang suntok. Sakit sa dibdib. Parang nilagyan ka ng pasa. Nilagyan ka ng sugat na mapapaisip ka, ano na lang yung silbi ko? Ano na yung magiging kwenta ko sa bayang ito? Kung yung mismong presidente na yung kumilos, ano na yung trabaho ko? Malamang, kuha ka na lang ng kuha ng sweldo, yan na lang yung magiging trabaho mo. Diba? See, this is a good news. Despite of the negativity, mga balitang pinupukol dito sa ating presidente. Ngayon, kaninong refleksyon yun yung paninira? Kay Inday. Diba? Kay Inday. Oo guys, sasabihin ninyo na si Inday kumikilos ng maayos. DepEd nga lang, hindi maasika. So kumikilos pa ba ng maayos yan? Anyway, yes. Thank you, Lord. Praise the Lord. Thanks for the President, Bongbong Marcos.
Thank you sa paglilingkod mo ng tapat dito sa ating bayan. Kaya nga mapapakanta na lang tayo guys ng no one compares, you stand alone to every record I own. Walang makakatumbas sa ating presidente ngayon. Imagine, hakot investor, trabaho Pilipinas, natutulog pa kaya ang ating presidente? Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, sinimulan natin ang Lunes ng merong napakagandang balita. So, please do like and share, subscribe, hit the notification bell guys for more updates. Ingat mga kababayan.